February 9, special episode 3709, 3710, and 3711. Dahil February, so taro ng mga puso ang gagamitin natin. Tingnan natin kung ano ba yung dugtong ni daily episode sa atin. Pasensya ho kayo, burp ho tayo ng burp. So, kukuha tayo dito ng 3. Okay. So, itatapat natin sa daily episode, no? Kung gusto niyo ito yung baraha na gagamitin natin kapag nagpa-reading kayo, pwede po kasi February tayo ngayon. This is the love tarot. Una. The Star. Pangalawa. Knight of Wands. Hoy, nako. And pangatlo, The Magician, sinabi ko na. Ay! Okay, alam mo kung bakit. Dahil yung The Star kasi, ito yung mga pangarap mo, ito yung gusto mo, ito yung meron sa'yo. No? Mga pangarap mo, mga natupad sa buhay mo, at ang mga gusto mo. Ito yun, no? ang lawak at ang taas ng gusto mo at pangarap mo sa pamilya mo, sa mahal mo. Di ba kasi kapag nagmahal ka, ang nasa isipan mo is yan na talaga hanggang dulo. Na magkaroon kayo ng masayang pamilya, sabay kayong tatanda, magtatrabaho para buhayin ang pamilya, ganito, ganyan. Diba? Ngayon, ito yun. May papasok na tao sa buhay mo na yung dulot niya sa'yo ay hindi maganda. 'Di ba? Alam mo 'di ba dapat kasi yung horseshoe nakatihaya, hindi siya nakakulog. Tingnan mo, yung hawak niya baliktad. So ibig sabihin nun, maghihirap ka, masasaktan ka, mawiwindang, masusugatan dahil sa taong ito. So, kung ayaw mo matamaan, magpa-reading ka para alam mo kung yung taong i-date mo is yan ba yung taong magbibigay sa'yo ng kaligayahan o yan yung taong magbibigay sa'yo nito kahirapan, masaklap na pamumuhay, at madamdamin na kalungkutan. Dahil yung dulo dito is the Magician, si Cupido. So ngayon, nakikita nyo yung hawak ni Cupido na envelope. Ibig sabihin, ginayuma, no? Binarang, kinulam lang para makuha. At yung envelope na hawak niya, yung hawak ni Cupido isa, may envelope din dito sa ibaba, yung dove. So, ibig sabihin, may papalitan. Kasi yung dove, imbes na lilipad, bumagsak. Nasa baba. Tapos may isa sa taas. And remember, this card is Magician. So may nagmamanifest sa taong mahal mo, sa taong gusto mo, sa taong kinakasama mo, na bumagsak ka para mapunta sa kanya. At remember, ito yun this is a Valentine card. That's a Valentine reading. Sa taas may sulat. So ibig sabihin, huwag ka masyadong ma-excite kung meron kang makakadate sa 14. Dahil, yan yung taong magdudulot ng malaking pagbabago sa buhay mo. And ayan yung tinutukoy dito na regeneration. So, on or before the 14, mas maganda ngayon. No? Ipa-reading mo yung tao kung siya ba talaga yun. Ipa-reading mo kung yung tao na yan is ano ba talaga ang nilalaman ng puso't isipan. At kung gusto mo rin, kung meron ka ng taong ganyan, iparitual mo na bumait kung talagang gusto mo. Kasi pwede naman yun Ganon din naman sa asawa. Kung meron kang asawa na pasaway,
masugal, mabisyo, at ipaparitual mo para bumait, pwede din. Kung meron ka namang anak na pasaway, pwede din iparitual mo. Pero sa mga single at sa mga balo, separated, no? Bago kayo makipag-date sa 14 or bago kayo gumawa, no, ng mga desisyon sa buhay, ipa-reading nyo para alam nyo hindi na masayang yung pera, kasi mas maganda kaya sasabihin mo kung alam kasi di ba kalimitan sasabihin natin kung alam ko lang na ganito yung mangyayari, di sana ganito na lang. O para hindi ka na magsisi, ngayon pa lang ipa-reading mo na. Ngayon pa lang iparitual mo na. Para malaman mo kung ano talaga ang mangyayari. At least handa ka, may basis ka. Compare naman sa iintayin mo at masurpresa ka, hindi mo alam yung pagkabigla mo o pagkasurpresa mo ay magdudulot ng stroke. Yung pagkasurpresa mo ay magdudulot ng aksidente. May mga ganun kasing tao. At alam nyo, hindi nyo kasi masisisi yung taong sobrang nagmahal. Yung iba nga nagpapakamatay dahil sa sobrang nilang mahal yung tao na nawala sa kanila. Kung ayaw nyo mapunta sa ganyan na level of thinking, ayusin nyo habang maaga pa. Kaya nga lagi kong sinasabi, huwag kayong magsayang ng oras. Yung pera kikitain, pag yung oras lumipas, wala na. Sayang na. 'Di ba? So you have to be clever enough that you have to think of the time. Kasi paano mo pahahabulin ang isang tao kung nasa finish line na? So, di ba dapat kapag naghahabol ka, nasa oval pa, nasa running track pa? Kasi kapag nasa finish line na siya, wala ka ng pag-asa. And the finish line that I am referring is the Valentine's Day. So, ngayon pa lang, no, marami nang nagpaplano kasi weekend. Naghahanda na yan. And then, lahat ng pagsisinungaling, lahat ng gagawing vacation leave, emergency leave, sick leave, gagawin na yan. Thursday pa lang. Yung iba, Friday. Tapos, mag-extend pa yan hanggang Monday. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, ito yung gawin nyo para hindi mawala ang taong mahal nyo, ipa-reading nyo, ipa-ritual nyo, ilagyan nyo ng protection ritual, lagyan nyo ng bind ritual, at kung malayo ang taong ito, lagyan mo ng comeback ritual. Okay? Proceed tayo sa English episode. Maraming salamat po.